Magandang araw mga sangkay. Sa video na to ay hindi muna tayo gagawa ng tinapay dahil i-share ko sa inyo yung napuntahan namin, napakagandang lugar mga sangkay. Yung resort namin napuntahan na talaga namang sulit yung biyahe kahit na malayo. Kung ikaw ay mahilig mag-swimming or magpunta-punta kung saang lugar, ito mga sangkay, isa sa mga lugar na may rekomenda ko na talagang sulit ang pagod mo sa biyahe. Kaya ito na nga, mga alas 5 pa lang ng madaling araw ay nag-prepare na kami ng aming mga dadalhin. So yan pala ang aming gagamitin pang biyahe mga sangkay is tricycle lamang po, 2 tricycle at 3 single. Medyo mahaba-habang biyahe ito mga sangkay dahil nga po tricycle lang yung aming gamit. Medyo mabagal yung takbo. Yung pupuntahan po namin is puro po paahon yung kalsada bago kami makarating doon sa beach na aming pupuntahan. Ito na nga, sa aming biyahe ay unti-unti na nagpapakita ang ating haring araw. So ayan, bali dito sa punto na ito mga sangkay is napahinto kami dahil nga yung aming tricycle ay bumukas bigla yung pintuan. Buti na lang at namalayan ng sakay. Kung nagkataon ay baka naglaglagan yung aming mga baon at wala na kaming makain sa aming pupuntahan. At nagpatuloy kami sa aming biyahe dahil nga malayo po yung aming pupuntahan na beach. Nga pala mga sangkay, ang biyahe nito ay nagmula kami ng Tansa Cavite, papunta po kami ng Ternate. So bali Cavite pa rin naman po pero may kalayuan po dahil nga dulo na po ng Cavite itong aming pupuntahan. Balik karugtong na po siya ng Nasugbu, Batangas. At dito nga sa punto na to ay napahinto na naman kami dahil may mga nakalimutan pang dalhin at may nakalimutan pang bilhin. So ayan, bali kailangan na naming huminto dito at mag-isip-isip baka may mga kailangan pang bilhin dahil sa mga susunod namin dadaanan ay wala na pong tindahan na madadaanan. Kaya huminto muna kami at nag-isip-isip baka may kailangan pang bilhin. At nagpatuloy kami sa aming biyahe hanggang sa marating namin yung unang matinding pagsabak ng aming mga tricycle. So bali ito na po yung unang paahon mga sangkay papunta sa aming pupuntahan na beach. So ganyan po siya katarik mga sangkay. At bukod doon ay medyo may kahabaan po itong paahon na kalsada. Kaya naman po hirap na hirap yung aming tricycle. Mabagal yung aming takbo mga sangkay dahil nga nakasunod lang din kami sa aming kasama na naka-tricycle. Kaming tatlong mga nakasingle hindi po kami nauna dahil mas gusto namin ay sabay-sabay din po kaming makakarating doon sa resort na aming pupuntahan. Dito sa parteng itong kalsadang aming binabaybay mga sangkay is bibihira lamang po yung mga publikong sasakyan ng mga dumaraan dito. Ito na nga, pagkatapos ng paahon na kalsada ay bababa na naman tayo at napakaganda po ng tanawin mga sangkay. Ayan, kung mapapansin nyo, nagpakita na yung ating haring araw. Napaka-presko po ng hangin dito at napakagandang pagmasdan ng mga tanawin sa paligid. Tanging mga pang-private lamang po na sasakyan yung aming nakakasabayan dito. Kagaya niyan, mga motorsiklo at mga kotse. Sa pagkakaalam ko at kung hindi ako nagkakamali ay isang pangalan lamang ng bus ang dumaraan dito. At yun ay schedule pa po kung anong oras. Yun ay nanggagaling sa Pitex patungo ng Nasugbu, Batangas. Kung sakaling magugustuhan yung trip namin, yung beach na aming mapupuntahan, kung gusto nyong puntahan, ay mas mainam na may sarili kayong service. Dahil hindi ko rin po alam kung anong oras dumadaan yung mga bus na patungo ng Pitex at patungo ng Nasugbu, Batangas. Habang nasa biyahe kami ay nakapansin kami ng dalawang unggoy. So yun, magkatabi pa sila mga sangkay. So bali dahil nga protektado ang kagubatan dito, marami pa po ang mga wild animal ang nakatira dito sa kagubatan na aming dinaraanan. Kung pamilyar po kayo sa Cabyang Tunnel, yun po ay isa sa mga madadaanan natin. Kilalang puntahan ng mga riders yung tinatawag na Cabyang Tunnel. Dadaan muna tayo doon bago tayo makarating sa beach na aming pupuntahan. Umabot din yata ng 2 oras mahigit yung biyahe namin dahil nga po nakasunod lang kami sa tricycle. Pero kung sakaling single lang na motor ang inyong gagamitin, ay siguro mga mahigit 1 oras lamang po ay makakarating na kayo dito sa lokasyon na aming pupuntahan. Kung sakaling magagawi ka sa lugar nito at first time mong mapupuntahan, ay doble ingat ka po dahil bukod nga sa bangin, ang inyong dadaanan ay matarik at masyadong pababa po yung mga kalsada. Bukod doon ay may mga part na sobrang kurbada po na mabubulaga ka na lang na meron ka na palang kasalubong. At kapag napansin yung arko na yan ay malapit na po kayo sa tunnel na kilala sa tawag na Cabyang. Ito ay ang Cabyang Tunnel ng Ternate, Cavite. Sa mga hindi pa po nakapunta ng Cabyang Tunnel ay ganito po karami ang mga tao kapag araw ng linggo. Sa sobrang dami nga ng tao dito mga sangkay ay yung mga sasakyan na lamang po yung mag-a-adjust dahil nga nagpapakuha ng picture dyan sa Cabyang Tunnel. At dahil sa sobrang dilim, kapag ikaw ay dadaan sa loob ng tunnel ay kailangan mo talagang magbukas ng ilaw at kailangan mo rin daw bumusina bilang pagsunod sa kanilang mga pamahiin. Wala namang mawawala mga sangkay kung bubusina lang naman tayo, di ba? At pagkalagpas nga namin ng Cabyang Tunnel ay tuloy-tuloy na kami sa aming biyahe dahil malapit na rin kami sa aming paroroonan. O mga sangkay, malapit lamang po sa Cabyang Tunnel yung beach resort na aming
papaliguan. At ito na nga po, pagkatapos ng 2 oras mahigit na biyahe ay narating na namin yung beach resort na aming paroroonan. Umalis kami ng alas 5 ng umaga at nakarating kami ng pasado alas 7. Ito nga pala yung pangalan ng resort, Bong Rokai. At pumasok na po kami, diretso na kami sa baba dahil nandun daw yung staff ng resort na ito. Mabait po ang staff dito mga sangkay, kung sakaling magagawi kayo rito ay siguradong mag-i-enjoy kayo. Bukod sa napakalinis na tubig, ay napakatahimik na lugar. Talagang napakalayo sa maingay na syudad. At pagkarating pa nga lang namin ay hindi na napagilan itong aking anak. Talagang gusto na kaagad magtampisaw at maglaro sa buhanginan. Siya nga pala mga sangkay, ang presyo dito bago ka makaligo ay 1.5 po ang cottage. Wala pong entrance yun mga sangkay. Cottage lang po ang babayaran nyo. Kung sakali naman 4 o 5 tao lang kayong pupunta dito ay pwede nyo pong pakiusapan ng staff. Dahil pumapayag naman po sila na per head na lamang po ang entrance at hindi na kayo magbabayad ng cottage. Pag per head naman po is 100 pesos po kada isang tao. Ito nga pala yung paligid ng resort mga sangkay. Mga pumupunta dito may dalang tent. So ayan yung red na tent mga sangkay, dala lang nila yan. At meron din dito mga nag-overnight swimming. At unlimited po yung dalang pagkain. Kahit gaano karaming dalang pagkain nyo ay walang problema po. Hindi katulad ng ibang resort na bawal kayo magpasok ng mga pagkain or alak. At dito naman sa mga malalaking bato ay iwasan nyo pong mag-apak-apak dyan dahil medyo madulas po ang mga bato na yan. At dito nga po sa point na to ay nagtempisaw na rin ako. Talagang napaka-presko. Talagang refreshing mga sangkay yung lamig ng tubig dagat. Dahil nga po maaga pa yan mga sangkay. Nasa alas 8 pa lang po yata yan nung nagsimula kaming mag-swimming. Talagang makikita mo kahit ng mga bata ay sobrang enjoy na enjoy. Napakalinis ng tubig mga sangkay, ayan, oh. At bukod doon ay wala kang makikitang basura na naglutang-lutang sa tubig at sa paligid wala kang makikitang basura. Kaya masasabi kong sulit yung pagdayo namin dito kahit na malayo ang aming binahe. Sa halagang 1,500 na entrance ay talagang sulit ang ibinayad mo sa ganitong kagandang dagat.